Game 1 sa pagitan ng Thunder at OKC. Madaling na-dispatcha ng Thunder yung Minnesota. Umamo bigla si Anthony Edwards na merong 18 points, 9 rebounds at 5 out of 13 mula sa field. Isang attempt lang si Edwards sa last quarter. Magkabilang paa ang nagkaroon ng injury. Nasa 15 out of 51 ang Minnesota mula sa 3-point area dahil din sa perimeter defense ng Thunder. Nasa 10 points lang ang lamang ng OKC papasok ng 4th quarter kahit pa nagkaroon sila ng 32-18 run ng 3rd. Si Randle naman maganda yung nilaro, nasa 28 points. Ang mga perimeter defender naman ng Minnesota walang nagawa. Ang dalawang big man naman ng Thunder, si Tremans at si Hartenstein may combine na 27 points. Si SGA 31 points, 5 rebounds, 9 assists, 11 out of 14 sa free throw area. So ito yung sinabi ko na dati sa preview. Kapag kalaban ni Anthony Edwards si SGA, napuprostrate siya dahil sa foul. Natawagan pa nga ng technical itong si Edwards nang binato niya yung bola kay SGA. Muntikan pa nga siya matawagan ng ikalawang technical. Hindi na siya makapaniwala sa mga foul na nangyayari sa Game 1. First quarter pa lang, 7 free throws ang nakuha ni SGA na sa first half meron siyang 11 points at 7 out of 9 free throws. Struggling talaga nun si SGA dahil nadidepensahan pa siya nun ng Minnesota. Nabuhayan siya nung second half. Hindi naman ganong kalayo ang free throws, 15 out of 21 sa Minnesota, 21 out of 26 sa Thunder, 5 attempts lang ang agwat. Kung nasa at least 10 yun, malala na talaga. Pero yung foul kasing nakukuha nitong si SGA nagte-take effect naman sa mga player ng Minnesota dahil nawawala yung momentum nila. Sa 22 foul ng Minnesota sa Game 1, 12 doon ang nakuha ni SGA. 7 sa shooting foul, 4 naman sa non-shooting at 1 sa loose ball. Kaya gano'n na lang din i-call out si SGA ng mga fans kahit yung mga media personality hindi na nakatiis. Ang tinamaan talaga noon sa Minnesota si Jaden McDaniels na fouled out. Kaya nga lang din ako nagtataka minsan, hindi ko makita kung saan yung aura na SGA. Mukhang yung ibang mga fans nakita na kung nasaan yung aura na kapag napangiwi yung mukha ni SGA at nakita ng mga referee, lumalabas na yung Bluetooth foul. Buti nga lang hindi naging Wi-Fi foul kasi mas malawak ang sakop nun. Inamin din ni Coach Chris Finch na frustrated yung mga player ng Minnesota dahil sa tawagan. Inamin din ni Coach Chris Finch na frustrated yung mga player ng Minnesota dahil sa tawagan. Hindi ka naman kasi pwedeng maging physical sa Thunder. Buti hindi sinabing magsusumbong ulit sila sa NBA. Kahit si Doris Burke na isa sa mga commentator, tinawag na free throw merchant si SGA. Wala kasi magagawa doon ng Minnesota. Siya lang ata yung malakas ang loob na i-call out si SGA, pero parang mali nang kino-call out yung mga fans, analysts at ibang personality. Dahil meron dalawang rule sa NBA, yung flopping at foul baiting. Hindi umuubra yung kay SGA. Dapat ang kino-call out nila yung official. Kahit nga yung mga referee, meron ding collective bargain agreement. Takot din yung iba namang call out ng official dahil baka mawala sila sa broadcast at baka ma-labor. Si CP3 kasi. Sa 12 foul na nakuha ni SGA, merong nadulas lang siya doon or natapilok, tinawagan ng foul ng referee. Unethical na at hindi na basketball di umano ang ginagawa niya, based yun sa mga write-ups, mga fans at commentator. Yung isang foul pa, halos na break na ni SGA yung paa ni McDaniels, nakakreate na siya ng separation, tinawagan pa rin ng foul. Talagang mawawala sa laro yung kabilang team. Yung mga write-ups, low-key na hindi ma-call out si SGA at yung mga fans naman tinawag ng hindi entertainment. Hindi naman kasi si SGA yung tumatawag ng fouls. Ang reason lang naman kasi noon kaya nagkaroon siya ng Bluetooth foul, hindi siya nagsasalita ng masama sa mga official. Kaya binigyan siya ng kapangyarihan, parang Gojo, hindi mahawakan. Sa part naman ng Minnesota, meron din namang issue sa kanila. 8 players ang pinalaro sa rotation nila. Ito yung meron 10 minutes pataas kontra sa Thunder na 10 player. Based din kay Jokic, nung natalo sila kung sino ang mas maganda ang bench rotation, sila ang mananalo sa series. Sa 3 players na ginamit ng Minnesota, meron silang combine na 21 points. Sa Thunder naman, nasa 29. Hindi ganun kalayo ang agwat, pero struggling ng matindi yung 3 bench player ng Minnesota. 7 out of 36 sa field, 19% lang. Si Naz Reid nalimitahan sa 4 points at 1 out of 11.
Based naman kay Edwards, kailangan niya maging off-the-ball player sa Game 2 dahil sa tatlong perimeter defender ng Thunder na magpapalitang bantayan siya. Nag-i-struggle kasi siya doon kapag nalagpasan niya si Lu Dort, Caruso or si Cason Wallace, meron naman nakabantay na Twin Tower sa may paint. Sa 19 turnover ng Minnesota, 13 points ang nakuha ng OKC doon. Kaya simple lang ang sagot ni Edwards sa adjustment, off-the-ball offense. Hindi lang kasi siya pwedeng tumakbo at dumiretso sa rim. So hindi ko lang makita kung paano didiskartehan ni Edwards ng off-the-ball offense yung OKC dahil ang taktika ng depensa ng Thunder pagurin yung main player ng kabilang team dahil meron silang tatlong player na nagpapalitan ng mga perimeter defender. Kapag wala si Lu Dort, merong Cason Wallace at Caruso na papalit. Natatrap din si Edwards dahil kay Williams. Ang best off-the-ball defender pa ng Thunder si Lu Dort. Kaya napapababa ni Lu Dort ang scoring average ni Edwards kapag katapat niya yung Thunder dahil si Lu Dort ang isa sa best perimeter defender ngayon tapos pinipisikal pa siya. Mas uubra kasi yung taktika na meron sila nung semis na second half umi-score si Edwards dahil nga meron namang Randle sa first half. Sa game 1 meron 13 points si Edwards sa first half pero nasa 5 points lang siya nung second. Most ng points ni Anthony Edwards ngayong playoffs galing pa ng second half. Kung merong off-the-ball offense na gagawin si Edwards sa Game 2, gagalaw lang siya ng gagalaw dun na meron pa siyang injury sa paa. Wala namang nilalabas na report kung gaano kalala yung injury ni Anthony Edwards. Pero dahil sa defense na meron yung Thunder, pagpapalit-palitin lang nila yung magbabantay kay Edwards at baka bumigay din yung paa niya ay nakakadalawa na ngayong season. Based din kay Edwards sa post-game interview, malaking adjustment ang kailangan nilang gawin dahil meron dalawang big man yung Thunder. Sa first hanggang second round, wala namang halos legit big man yung nakalaban nila. Kaya maluwag yung loob ng paint, nakakascore siya at nakakaatake. Ito, makalusot man siya sa depensa, sa perimeter, merong Holmgren at Hartenstein na bantay sa loob ng paint. Ito yung bago sa semis para kay Edwards. Last year conference finals, dyan din sila natalo dahil kina Gafford at Lively. Siguro naman makakapagbigay ng boost kay Anthony Edwards para manalo sa series. Tatlong sunod na MVP ang kalaban niya sa playoffs dahil si SGA ang nanalo ng award ngayong season. Siya ang ikalawang Canadian na nanalo ng award, sakto ding 20 years ago unang nanalo si Steve Nash. Hindi rin makapaniwala si Giannis na si SGA ang nanalo ng MVP over Nikola Jokic. Tinawag pa nga niyang baka nahak lang itong si Shams Charania. Kasama na rin si SGA sa listahan ng mga players na merong MVP award na at least siya nakaabot ng conference finals at may chance na umabot naman ng finals. Yung isang tumalo kay Jokic hindi pa umaabot kahit conference finals at baka abutin pa ng retirement. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to dahil papasok pa yung tagapagbalita kaya time.